Welcome po sa Alam na Dis. Ito po ang topic natin ngayon. Si Johnny Depp gumastos ng 300 at 60,000 dolyar kada taon sa mga mamahaling bote ng alak, habang si Nicolas Cage naman ay nalugi dahil sa pagbili ng siyam na Rolls-Royce at isang pribadong isla. Pero sa lahat ng nalugi, wala nang mas weird pa kay Kim Basinger na nagbayad ng 20 milyong dolyar para bilhin ang isang buong bayan. Ang binili niyang lugar, ang Braselton, Georgia, ay isang maliit na bayan na may 2 tindahan at 500 residente. Sabi pa ng isang local, ang pinaka-exciting na ginagawa namin dito ay mag-alaga ng manok. So bakit niya ito binili? Simple, plano niyang gawing Hollywood-style tourist attraction ang bayan, kasama ang film studios, theme parks, shopping centers at mga bagong bahay. Ang problema, bagsak ang ekonomiya ng Braselton noong panahong iyon. Sabi ng isa pang residente, tuwing pinag-uusapan ng ekonomiya, nade-depress kaming lahat. At dahil ang tunay na Hollywood ay nasa kabilang dulo ng bansa, hindi na survive ng proyekto ni Kim. Dahil dito, napilitan siyang ibenta ang bayan sa halagang 4 milyon at 3 milyon dolyar. Ibig sabihin, nawalan siya ng 15 milyon at 70,000 dolyar. Bukod pa diyan, napilitan siyang magdeklara ng bankruptcy matapos siyang idemanda ng isang movie producer sa halagang 8 milyon at 900,000 dolyar dahil umatras siya sa isang pelikula. Pero at least, si Kim Basinger hindi nakulong. Hindi gaya ni Wesley Snipes na hindi lang nalugi, nakulong pa ng 3 taon. Si Snipes kumita ng 50 milyong dolyar, bumili ng mamahaling mga mansion at kotse, pero hindi nagbayad ng buwis sa loob ng 7 taon. Dahil dito pinagbabayad siya ng IRS ng 23 milyon at 50,000 dolyar. Pero anong ginawa niya? Tinubukan niyang takasan ang utang sa pamamagitan ng pagsabing hindi siya residente ng US kahit doon siya ipinanganak. Nagbigay pa siya ng mga kakaibang dahilan tulad ng wala akong taxable na kita sa US at sinabing ang IRS ay ginagamit para mang-api at manggulo sa mga taxpayers. Pero hindi nagpatinag ang gobyerno. Kinasuhan siya at kinulong ng 3 taon. Paglabas niya ng kulungan noong 2018, hindi pa rin siya nagbayad kahit $1 sa kanyang utang. Sinubukan niyang bayaran ng IRS ng 842,000 dolyar kapalit ng kanyang 23 milyon na utang, pero na-reject ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabayad, pero kahit paano, mas matalino pa siya kaysa kay Heidi Montag na sinayang ang 10 milyong dolyar niya sa sobrang kaartehan. Si Heidi sumikat dahil sa reality TV shows tulad ng The Hills at Big Brother. Pero nang mawala ang mga ito, sinubukan niyang pasukin ang music industry. Ang unang album niya, ginastusan niya ng 2 milyong dolyar kahit wala siyang karanasan sa pag-awit. Sabi pa niya, gusto kong gawing kasing ganda ng album ni Britney Spears. Ang problema, 1,000 kopya lang ang nabenta. Bukod pa dyan, gumagastos siya ng 4,000 dolyar kada bote ng alak at tuwing pupunta sa mall, nagwawaldas ng 20,000 dolyar hanggang 30,000 dolyar. Sabi pa nila, feeling namin parang kami sina Jay-Z at Beyonce. Ang rason nila? Akala nila magugunaw ang mundo sa 2012. Pero ang pinakakaiba niyang ginawa, nagpanggap siyang hiwalay sa asawa para lang bumalik sa TV. Akala niya may kukuha sa kanya sa British reality shows, pero hindi ito nangyari. Sa huli, naubos ang lahat ng pera niya at walang pumansin sa kanya. Kung sana lang ay nag-research siya tungkol kay Nicolas Cage na isang perfect example ng artista na nagsayang ng pera. Si Cage kumita ng 150 milyong dolyar mula sa pelikulang National Treasure, pero nagwaldas ng
$25 milyong sa isang mansion, $15 milyong sa isang countryside house, at $8.5 milyong sa isang apartment sa Las Vegas. Pero hindi pa doon natapos. Bumili rin siya ng isang pribadong isla sa halagang $3 milyong at 2 medieval castle sa $12.3 milyong. Para sa kanyang koleksyon ng sasakyan, bumili siya ng 26 na kotse, kasama ang 9 na Rolls Royces at isang $3 milyong na vintage Bugatti. At ang pinaka-weird, bumili siya ng isang $276 na $1,000 na dinosaur skull. Nang dumating ang 2008 financial crisis, nawala ang kanyang mga proyekto. Hindi na siya masyadong nabibigyan ng pelikula at hindi niya na kayang bayaran ng 6 na loans sa kanyang mga mansion. Kaya sa 2009, nalugi siya ng husto at nawala halos lahat ng ari-arian niya. Yung mansion niya sa Rhode Island na binili niya ng $15 milyong, na ibenta lang sa halagang $9.5 milyong. Ang masakit pa, kinuha ng gobyerno ang dinosaur skull niya dahil nalaman nilang ninakaw pala ito mula sa Mongolia. Dahil dito, sinubukan niyang idemanda ang kanyang financial manager para makuha ang $20 milyong na nawala sa kanya. Pero hindi rin ito nagtagumpay. Kaya napilitan siyang tanggapin kahit anong pelikula, kahit yung mga low quality at B-movies para lang makabayad ng utang. Pero kahit paano, mas okay pa siya kaysa kay Randy Quaid na nawala sa Hollywood dahil sa weird na conspiracy theories. Si Quaid sumikat sa mga pelikulang Independence Day at National Lampoon at kumita ng $40 milyong pero naglahong parang bula noong 2009. Unang nahuli siya dahil sinubukan niyang bayaran ng isang $10,000 hotel bill gamit ang peking card. Pagkatapos, nagkaso ulit siya dahil tumira siya ng ilegal sa isang bahay na hindi na niya pagmamay-ari. Pero ang pinaka-weird, naniniwala siyang may star walkers na pumapatay sa mga sikat sa Hollywood. Nag-upload pa siya ng mga conspiracy videos sa YouTube bago tumakas sa Canada at kalaunan nahuli ulit habang pabalik ng US. At kung si Randy Quaid ay may weird na dahilan ng pagka-bankrupt, si Kelly Rutherford naman ay nasira ang buhay dahil sa isang matinding custody battle. Si Kelly na sumikat sa Gossip Girl ay gumastos ng $2 milyon at $500,000 sa kaso para makuha ang custody ng kanyang mga anak mula sa kanyang German ex-husband. Dahil dito, naubos ang lahat ng pera niya at hindi pa rin siya nanalo sa kaso. Pero kahit paano, mas okay pa siya kaysa kay Johnny Depp na nagwaldas ng $6 at $50 milyong sa pinakawalang kwentang paraan. Bumili siya ng 14 na mansions, isang $60 milyong na nayon sa France at gumastos ng $30,000 kada buwan sa alak. Pero ang pinaka-wild, gumastos siya ng $3 milyong para sa libing ng kaibigan niya sa pamamagitan ng pagpapasabog ng kanyang abo gamit ang isang rocket cannon. Sa huli, sinubukan niyang idemanda ang kanyang managers para sa nawawalang pera niya. Pero siya rin mismo ang may kasalanan sa sobrang paggastos niya. Lesson? Kahit gaano kalaki ang kita mo, kung gastador ka, mauubos din yan. Maraming salamat sa inyong panonood sa Alam na This. Huwag po nating kalimutan na panoorin ang ibang video na nasa screen. At huwag nyo rin pong kalimutan na pindutin ang like, share at subscribe. Hanggang sa muli.